Magandang araw at welcome sa isang bagong episode ng Kasaysayan, kung saan tatalakayin natin ang mga makasaysayang pangyayari at epekto nito sa ating lipunan. Ako po si Josh Cantacco at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang Batas Militar. Ano ito? Kailan ito ipinatupad? At ano ang mga epekto nito? Halina't samahan kami sa pagtalakay. At narito ang aking mga kasama. Hi, my name is Sean Erwin Calisim. At ako nga rin pala ang mga kasama niyo sa episode na ito. Ako nga pala si Carl Joseph Cala. Ako nga pala si John Kirby Bica. Grabe pala yung nangyari noong martial law, no? Oo nga mahigpit pala talaga yung batas na yun. Sabi nga sa interview, marami daw yung nag-rally. Dahil yan sa batas na yan, pati marami yung hulihan. Oo nga balita ko madaming nangyayari sa pangyayari niyan. Madaming nasugatan, madaming nasawi. Pero bakit nga ba kailangan nilang sumunod sa batas na yan? Wala pre, kailangan talaga nila sumunod dun kasi ulihin sila eh. Sabi nga sa interview, may civil arrest daw ng biglaan kapag di ka sumunod. Parang di nalilitis agad, sinuhuli na agad yung mga tao. Dagdag ko pa na dahil sa sobrang higpit ng mga batas, hindi na halos makagalaw ang mga tao. Kaya nga pre, hindi na makalabas yung mga tao nun eh. Tapos sabay kahit mga minuto lang siguro yung nilagpas na oras nila sa curfew ni Marcos, nuhuli agad sila. May curfew. Pag lumampas ka sa oras na yun, isipin pwede kang hulihin. O mas masama pa, pwede kang nilang ikulong at Ang matindi sa paghuli sa kanila, hindi lang huli, ngunit may kasama itong pag-torture sa kanila. pwede kang bayaran ang lahat. Pag nahibayaran, pag nahuli ka, pwede kang bayaran. Ang Pilipinas dahil nangyari bumabayan sa amin. So, kailangan sila ng pera. Kung maaaring mangyari ito, mababa yung pagkakuli. Dito mo parang ginagawa ng 70%. Kung nagkamay na kayo ng 70%, bumaba yung sa akin. Mga ganun. Biruan mo yung simple parang paglabag lang. Sobrang konting oras lang, no? Minuto lang. Sabay huli ka kaagad. Tapos pag di ka sumama, maaras ka pa. Sasaktan ka pa ng mga sundalo, mga pulit. Pero paano kaya yun, no, pre? Siguro ganun pa din yung Pilipinas. Under pa rin ng martial law. Siguro yung mga bata ngayon sobra sa gala, no? Nasa bahay lang, gumagawa ng mga lupain bahay, mga ganun lang, wala pa social media. Parang umuuling siguro yung mga panahon na natin ngayon, hindi natin magagamit yung cellphone natin sa ngayon. At yan nagtatapos ang episode na ito ng Kasaysayan. Sana ay nakapagbigay ito sa inyo ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa batas militar at mga epekto nito. Salamat sa pakikinig.